May nakita akong video dito sa channel ni Sa Iyong Araw mga kapatid, no? Ang maitim na lihim ng RCC patungkol sa Black Nazarene. Ito yung Black Nazareno, no? Isiniwalat ng Biblia. Ano ba yung RCC? Ito yung Resilient Catholics Community, kung di ako nagkakamali mga kapatid, no? So ito ay may kinalaman sa simbahang Katoliko. Magbibigay na naman tayo ng reaction video mga kapatid kung ano itong maitim na lihim na to, no? Pero bago yan, syempre, hinihikayat kita mag-subscribe sa channel ni Sa Iyong Araw, yan mga kapatid, no? Ilalagay ko na rin ang link ng videong panonoorin natin sa ibaba para pwede mo siyang panoorin nang walang ganito, no? Walang reaction video. Pwede mo siyang panoorin ng direkta. Yan sa mga hindi gusto ng reaction video, pwede nyo pong puntahan ng kanyang channel. Siyempre, mag-subscribe na rin kayo mga tol, no? At siyempre, kung trip mo naman yung mga ganitong klaseng reaction video at bago ka pa lamang dito sa akin channel, wag mo rin kakalimutan na mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka pag may bago tayong video. So, wag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Yan, no? Ito yung nangyayari taon-taon, no, sa may Quiapo, yung pista ng itim na Nazareno, mga tol. Yan, lahat ay gustong kumapit. Ang sabi nga ng iba dyan, bakit buong taon nandiyan naman yan, di ba? Pero ito mga kapatid, bibigay tayo ng reaction. May magko-comment kasi dyan, alam ko sinisiraan ko daw yung simbahang Katoliko. Mga tol, ito ay pakikinggan natin yung mapapanood natin at magre-reaction video tayo mga tol. No, tuloy natin. Tuwing Enero ay ginaganap ang translasyon ng itim na Nazareno at tinatawag itong Walk of Faith, kung saan napakaraming mga debotong mga Pilipino ang naniniwala na pag nahawakan nila ang itim na Nazareno. Tinutulak ko. Grabe ganun pala kagulo to, no? Ngayon ko lang nasaksiyan, no? may magkakandarapang umakyat tapos itutulak, no? Ang swerte nitong mga to, no? Itong mga taong nasa ibaba na nagkakandarapang akyatin at para mahawakan yung estatwa, no? Tapos itong mga to, nakakapit sila mismo dun, no? Itong Walk of Faith, kung saan napakaraming mga debotong mga Pilipino ang naniniwala na pag nahawakan nila ang itim na Nazareno sa panahon ng translasyon ay sila ay magkakaroon ng kagalingan sa kanilang mga sakit na nararamdaman, at ito ang pinakasikat na imahe dito sa ating bansa. Ngunit ano nga ba ang pumabalot na misteryo sa itim na Nazareno na ito? Ito ba talaga ang itsura ng ating Panginoong Jesus? Ito ba si Jesus, ang Son of God? O ito ba si Nimrod, the Sun God? Nimrod? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Wala naman kasing nakakaalam talaga kung anong itsura ni ng Panginoong Jesus, mga tol, no? Walang nakakaalam kung anong itsura niya. Kaya kahit painting pa yan, statue yan, marami siyang pwedeng maging kamukha, no? Depende sa iyo kung sa kanino mo siya ipapares na mukha. Kasi sa tayong mga tao nga, di ba? Minsan may mga nagiging kamukha tayo na pagkakamalan, di ba? Halimbawa, katulad ng mga nagba-viral na kamukha ni Jericho Rosales, di ba? Sa unang sulyap, mga ganyan. Sa unang sulyap, eto, pwede rin sabihin etong Black Nazarene na to, kamukha ni ganito, kamukha ni Judas Iscariote, kamukha ni Nimrod, o kamukha ng kusino man. Pero hindi mo pwedeng sabihin kamukha ni Jesus kasi in the first place, wala namang nakakita kung ano talaga yung itsura ng Panginoong Jesus. Etong itsurang to ay base lang din naman sa mga imagination ng mga naunang tao, no, sa atin, katulad nila Leonardo da Vinci, yung mga ganyan mga bagay, no. So tuloy natin. Milyon-milyon kada taon tuwing Enero ang nakikipagsapalaran at nakikipagbuhis buhay upang mahawakan lang ang tali. Ganon din ang paghaplos sa itim na Nazareno dahil naniniwala sila na pag nahawakan ang itim na Nazareno ay sila ay magkakaroon ng lakas at kagalingan. Ang tawag dyan mga tol ay faith, no? Pananampalataya nila. Na kahit na alam nila yung daranasin nilang pagsubok o hirap dyan, talagang pupuntahan nila kasi nga deboto Yun na yung aral na pinaniniwalaan nila. Hindi rin natin sila masisisi mga tol.
Kasi for example, kahit sino namang tao mga tol, kapag meron kang pinaniniwalaan at talagang napakatibay ng paniniwala mo doon, kahit na ano pang matuklasan mo o kahit na ano pang malaman mo, may umusig man, tumuligsa sa'yo, ay wala kang pakialam doon. Kasi nga, ito yung pananampalataya mo, ito yung pinaniniwalaan mo eh. Kaya taon-taon mga kapatid, nangyayari yung ganitong bagay. No? Kasi nga, ano na yan eh, nakasanayan na nila, tradisyon na, di ba? O yung iba naman talagang deboto, yung iba naman nandiyan para mag-business lang. So, iba-iba ang mga pakay ng taong nandiyan. Tuloy natin. Dahil dito, ngunit ating babalikan mga kaibigan, ano nga ba ang history ng itim na Nazareno? Ang itim na Nazareno mga kaibigan ay inukit ng isang Mexican artist noong 16th century na dinala dito sa Pilipinas. Isang kwento-kwento kung bakit daw naging maitim ang Nazareno ay dahil nasunog daw ito. Ngunit ang katotohanan nito mga kaibigan, kung bakit maitim ang Nazareno ay dahil ginawa ang imahe ng itim na Nazareno dahil sa mesquite wood. Ito ay isang klase ng kahoy na maitim ang kanyang kulay. Ngunit base sa banal na kasulatan at base na rin sa history, saan ba nanggaling ang patungkol sa mga imahe na sinasamba sa loob ng iglesia? Ito ay teka mga tol ha. Baka sabihin na naman nung iba dyan, sinisiraan natin, no? Well, ito ay sasabihin ni sa iyong araw, galing sa Bible, no? Hindi galing sa kanya, hindi galing sa akin, no? So paano kayo sisiraan kung nakasulat mismo sa Bible, no? Tuloy natin. Sa mga imahe na sinasamba sa loob ng iglesia, ito ay nagsimula sa lugar ng Babylon. Noong panahon ng 3000 BC, isang babae na nagngangalang Semiramis o Ishtar sa Ingles at binabanggit sa Biblia mga kaibigan na ang tawag sa kanya ay Astoret o Astarte, ay tinatawag siyang Queen of Babylon. Si Semiramis mga kaibigan, ayon sa history, ay kanyang inampun ang lalaking nagngangalang Nimrod. Si Nimrod mga kaibigan ay galing sa descendant ni Adan, ang great-grandson ni Noah, sa linya ng anak ni Noah na si Ham. Siya mga kaibigan ay anak ni Cush at siya rin ang leader mga kaibigan na nagpatayo ng Tower of Babel. Dahil nung pagkatapos ng baha ay naniniwala si Nimrod na baka magkaroon ulit ng baha at lilipulin ng Panginoon ang buong mundo sa pamagitan ng tubig ulit. Ngunit ipinangako ng Panginoon sa Genesis na hindi nalilipulin ng ating Panginoon ang mundo sa pamamagitan ng baha, at ito'y kanyang ipinangako sa kanyang covenant kay Noah. Dahil sa huling kapanahunan ay lilipulin ng Panginoon ang mundo hindi sa pamamagitan ng tubig kundi sa pamamagitan ng apoy. At balik tayo sa ating topiko mga kaibigan. Si Nimrod mga kaibigan ay naging asawa niya ang kanyang nanay na si Semiramis. At sa pagkamatay ni Nimrod, nabuntis itong si Semiramis at kanyang ipinalabas sa buong mundo na ang kanyang ikinabubuntis ay galing kay Nimrod, na siya daw ay nag-incarnate at binuntis siya. At si Semiramis ay nagkaroon ng anak na tinatawag na Tammuz. At kung ating makikita mga kaibigan, sila ang orihinal na mother and child. At dito na ipanganak ang relihiyon na tinatawag na pagano. Sila pala yung original na mother and child. Sabing ganun kasi mother and child, 'di ba? Yan yung picture ng ni Mary, ni Maria at saka ng batang Jesus, tama ba? Tas eto daw pang pinanggalingan ng relihiyong pagano o pagan. Tuloy natin. At dito na ipanganak ang relihiyon na tinatawag na pagano. Ang pagano mga kaibigan ay hindi naniniwala sa Diyos, kundi sila ay naniniwala na si Semiramis ang moon god, habang si Nimrod naman mga kaibigan ay ang sun god, at si Tammuz ay anak ng sun god. Hindi ba't parang meron siyang paghahambing sa ating panahon ngayon? Kung ating makikita mga kaibigan, ang Diyos ng mga pagano, ang buwan at ang araw, at ito ay na-adapt sa napakaraming mga bansa sa mga ancient world, katulad na lamang ng Babylonia, Medo-Persia, Grecian Empire, at kabilang na rin dito ang Roman Empire. Dahil orihinal naman mga kaibigan, binabanggit kasi sa banal na kasulatan na isa sa mga 10 utos ng Diyos na kanyang ibinigay at ibinahagi sa bayan ng Israel
ay ang pangalawang utos na binabanggit sa Exodus 20 verse 4 to 6 na sinasabi dito, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas, sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. Etong hindi ko maintindihan mga tol, no? Nakasulat naman to sa Bible, no? Bible na ginagamit ng mga Kristiyano, di ba? May mga nagtanong pala, no? May nagtanong pala sa akin, akala ko ba INC ka? Bakit sabi mo Kristiyano ka? Ano ba talaga? Nalito siya sa tanong niya eh. Pag sinabi kasing Kristiyano mga tol, naniniwala yan kay Jesus. Naniniwala sa mga aral, mga tagubili ni Jesus. So kahit anong religion pa yan, kay ano pa yan, Baptist pa yan, kay Catholic, Iglesia, 'di ba? O basta Christian, lahat yan basta bumabasa ng Bible, gamit ang Bible, 'di ba? Christian 'yan. Pag hindi bumabasa ng Bible, hindi na Christian 'yan. Pwedeng Islam, pwedeng Buddhist, pwedeng mga ganyan, no, mga iba't ibang mga religion pa. Basta hindi naniniwala kay Jesus, 'di ba? So ito mga tol, no, nakasulat naman to sa Bible. Bible na ginagamit ng lahat ng Kristiyanong relihiyon, mga tol. Pero bakit hindi ito isakatuparan o bakit hindi ito masunod ng ilan, mga tol? At kapag pinuna mo, ay ito nakasulat sa Bible di ba? Magagalit pa, sasabing sinisiraan mo sila. Yan ang hindi ko magets, mga tol, no? Balikan natin yung sinulat, no? Exodus 24:6, huwag mong yuyukuran sila. O, balikan pa natin mas nauna. Ito nakasulat pa nga to sa ikalawang sa 10 utos nga daw, di ba? Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa. So kahit na ano yon, di ba? Mapakalabaw man yan, mapaahas, ibon, o kahit na anong nasa itaas sa langit o nang nasa ibaba. Tapos huwag kang gagawa para sa iyong larawan ng inanyuan o kawangis. Kay painting man yan, inukit, di ba? Mga ganun O don't make idol, mga tol, no? Pero hindi yan maisakatuparan ng iba, no? Sa ilalim ng lupa, huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Yan huwag mong yuyukuran. Huwag mo daw yuyukuran. So huwag mong paglilingkuran o huwag mong bibigyan ng special treatment. Pwedeng ganun no? Pinagkakaguluhan, paano yun? Gustong mahalikan, gustong haplusin. Hindi naman daw niyukuran, di ba? Well, ulitin ko mga tol, ito yung nakasulat sa Bible. Na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. So hindi lang pala nung unang panahon, no? Tuloy-tuloy hanggang sa ilang saling lahi. Baka naman, hanggang ikaapat na saling lahi lang. Baka pang ilan na tayo, hindi na tayo sakop niyan. At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Oo mga kaibigan, binabanggit sa banal na kasulatan na pinili ng ating Panginoong Diyos ang bayan ng Israel bilang kanyang bayan noong unang panahon, dahil ang buong mundo noon ay sumasamba na sa sun god at tinatawag silang mga pagano at hindi sila naniniwala sa totoong Diyos. Pagkalipas ng mga ilang mga panahon ay dumating si Jesus sa ating mundo sa pamamagitan ng kanyang kapanganakan sa Birheng si Maria. At kung ating makikita mga kaibigan at mababasa ang Biblia, ay hindi kailanman sumamba ang ating Panginoong Jesus sa anumang klase ng larawan, dahil naniniwala siya at sumusunod siya sa kautusan ng ating Panginoong Diyos na huwag gagawa ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas, nasa langit o nasa ibaba sa lupa o na nasa tubig sa ilalim ng lupa. Lalong-lalong higit ay huwag silang yuyukuran. Kung ating mapapansin mga kaibigan, binanganak si Jesus Christ bilang isang karpentero. Bakit nakayuko ka sa imahe ni Mama Mary, no? Kung ating mapapansin mga kaibigan, binanganak si Jesus Christ bilang isang karpentero at kailanman ay hindi siya gumawa ng imahe
ng katulad ng mga anghel sa langit o katulad ng itsura ng kanyang amang nasa langit dahil ito ay nasa kautusan ng Diyos. Namuhay si Jesus sang-ayon sa kalooban at kautusan ng kanyang amang nasa langit. Ngunit pagkalipas ng panahon, ng maraming panahon mga kaibigan, sa panahon na si Jesus ay umakyat na sa langit, habang ang kanyang mga disipulo ay nagpatuloy sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, at sumapit ang panahon ni Constantine, isang emperor ng Roma, na kung saan siya ay dating pagano at kanyang pinapraktis ang pag-worship sa sun god na Diyos ng mga pagano. Hindi kasi naniniwala si Constantine patungkol sa totoong Diyos, at dahil siya ang leader mga kaibigan sa imperyo ng Roma, ay gumawa siya ng kaparaanan upang pagsamahin ang turo ng mga Kristiyano at turo ng mga pagano, at kanyang binuo ang tinatawag na Roman Catholic Church. Ito ang pinagsamang pagano at Kristiyano. Binabanggit pa dito. So sinasabi rito ni sa iyong araw, ang Roman Catholic Church daw ay nabuo ng pagsamahin ni Constantine ang Kristyanismo at pagano. Dito mga kaibigan, sa Catholic Cardinal John Henry Newman, Development of Christian Doctrine, page 372. Oy. Inamin, Catholic Cardinal John Henry Newman, Development of Christian Doctrine, page 372. We are told by Eusebius Bean that Constantine, in order to recommend the new religion to the heathen. We are told by Eusebius that Constantine, in order to recommend the new religion to the heathens or to the pagans, mga kaibigan, transferred into it all the outward ornaments to which they had become accustomed in their own religion. The use of temples, those dedicated to particular saints, incense, candles, holy water, processions, the ring in marriage, turning to the east, images at a later date, all are of pagan origin and sanctified by their adoption into the church. At kung ating makita mga kaibigan, napakalinaw na ito ay kagagawan ni Constantine, na kanyang pinag-asawa ang turo sa Biblia at ang turo ng pagano. Pinagsama. Well mga tol, hindi na rin naman tayo magtataka kung bakit hindi pa rin matanggap mga tol, no? At talaga nagagalit kapag ito'y nalalaman. Kasi mga tol, walang pinagkaiba yan, no? Kahit na alam naman natin lahat na ang Panginoong Jesus ay hindi pinanganak ng December 25. Dahil sa Bethlehem ay talagang lubog na si yelo. Diba? Pero still mga tol, dahil nga yan ay nakasanayan na, tradition na, hindi na pwedeng baguhin basta-basta, no? So ganun din yan, no? Dahil laging tradition na, nakasanayan na, nahihirapan na rin silang baguhin, no? Sunod na lang sila ng sunod. Kahit na nakalagay naman sa Bible, nakalagay naman sa history, at nakalagay din mismo sa libro na isinulat ng cardinal kung ano yung totoo, hindi na napapansin mga tol. At kapag ito ay na-expose, nabigyan ng expose, ang katulad ng ginagawa ni sa iyong araw, tapos ay binibigyan naman natin ng reaction video at komento, marami magre-react mga tol. Babawi ngayon sila, no? Yung religion nyo naman ganito, yung religion nyo ganyan. Alam mo yun, imbis na pansin na lang nila kung ano yung mali sa religion na sa paniniwala, wag ng religion, sa paniniwala na lang na isinasagawa. Ang hirap tanggapin, no? At ang pakiramdam nila ay sinisiraan sila, mga tol. Which is, paano sisiraan kung ito yung nakalagay sa aklat mismo nila, tapos ito pa yung nakalagay sa Bible, no? So, sinisiraan pala sila ng Bible at sinisiraan sila ng mismong aklat nila, no? Tuloy natin. Na ang mga Diyos sa pagano ay kanyang itinransfer sa loob ng iglesia at iniba niya lang ang mga pangalan, katulad na lamang ni Saint Peter na dating Diyos ng mga pagano na tinatawag na Jupiter. Si Venus naman ay tinatawag na Mary, habang ang mga iba pa ay galing sa Diyos-Diyosan ng mga pagano. At maging ang nakikita nating Jesus Christ, mga kaibigan, na imahe ay hindi talaga yan ang imahe ng ating Panginoong Jesus, dahil ayon sa mga Bible scholars, ang totoong itsura ng ating Panginoong Jesus
ay medyo pabilog ang kanyang mukha. Katulad din ng mga sinaunang Hudyo. Ika pa dito mga kaibigan. Kahit yung mga Bible scholars, hindi rin pwedeng paniwalaan. Paano nila malalaman? Wala nga nakakita, hindi rin naman na-detalye sa Bible, no? Pero kung ano man, sabi, dahil na dun sa mga aral na nakalagay sa Bible, dapat daw si Jesus ay hindi maputi. Dapat daw si Jesus ay hindi mahaba ang buhok dahil yung mga panahon na daw yun ay dapat hindi daw mahaba dahil kahiya-hiya daw ang pagkakaroon ng mahabang buhok. Diba? So dapat daw hindi ganun. Kaibigan, sa church history, Century 2, Chapter 2, Section 7, Christianity became an established religion in the Roman Empire and took the place of paganism. Christianity, as it existed in the Dark Ages, might be termed baptized paganism. Oo mga kaibigan. Saan nakasulat yon mga tol? Church History, Century 2, Chapter 2, Section 7. Yan, nakalagay na rin yung pangalan ng libro at chapter at section 7. So yan ay hindi galing kay sa iyong araw at lalong hindi yan galing sa akin, no? So hindi kayo sinisiraan ni sa iyong araw at hindi ko kayo sinisiraan. Yan ay nakalagay mismo sa librong yan, no? Yan, diyan kayo magalit sa librong yan. Bakit kasi ine-expose niya, no? This might be termed baptized paganism. Oo mga kaibigan, nahaluan ang mga turo sa loob ng ating iglesia na mga turo ng mga pagano. Isang bagay na magbibigay sa atin ng kaisipan na binabanggit mga kaibigan sa John 8 verse 32. At malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. At kung ating makikita mga kaibigan, that truth will set you free. Ang problema sa iba, no? That truth will make you angry. Katotohanan ang magpapalaya sa inyo. At kung ating makikita mga kaibigan, sa ulo ng itim na Nazareno, ano ang ibig sabihin? Ang araw sa kanyang ulo. Hindi ba't katulad din ito ng larawan ng mga sinaunang Diyos-Diyosan na katulad ni Nimrod at ni Balder na tinatawag na Sun God? Ngunit ang tanong ay, bakit napakarami ang napapagaling ng itim na Nazareno na ito? Ito ang kasagutan dyan mga kaibigan. Ang inyong mga pananampalataya, ito ang nagpagaling sa inyo at hindi ang imahe. Ang isang bagay na nagpagaling sa atin, ang Panginoon. Siya ang nagpagaling sa atin. Tama no? Yung pananampalataya mo nagpagaling sa iyo. No? Sa mga scientists naman, no? Sa larangan ng science mga tol, ang katawan daw natin ay meron talagang healing ability yan. Kaya nga sa mga nurse, eto mga tol, natutunan ko lang to, no? Meron tayong tinatawag na placebo effect. Yun dun sa mga pasyente na masyado nang umaasa at nananampalataya na sa gamot, mga tol. Binibigyan sila ng mga blank medicine, no? Yung tipong gamot na wala naman talagang epekto. At pag yun ay nainom nila, gumagaling sila mga tol. Dahil yun sa paniniwala nila, dahil doon sa isip nila mga tol. Pero mo, may pakiramdam nila may sakit sila. Which is may sakit naman talaga. Pero dahil sa kapangyarihan ng isip nila, sa kapangyarihan ng pananampalataya nila, gumagaling sila kahit wala naman talaga silang ininom ng gamot. No? Ipinakita lang sa kanila, may ininom kang gamot, eto yung gamot dyan. At pakiramdam nila gumaling na sila kahit wala naman talagang epekto yung gamot na yun. Diba? So dito mga tol, nangyayari talaga yan. Hindi ka pwedeng pagalingin ng isang rebulto o ng isang estatwa, 'di ba? Kahit nga putol-putulin mo katawan niyan, hindi ka maaano niyan eh. Kasi nga ginawa lang 'yan din ng kapwa mo tao, kapwa mong makasalanan o kapwa natin. Baka sinasabi nyo, ikaw lang eh. Lahat tayo, kapwa natin makasalanan, kapwa natin tao. Inukit, pinukpok ng martilyo, pinait, 'di ba? Ginamitan ng pait, ginamitan ng varnish, nagawa din ng tao, chemical na panampapahid sa punong kahoy. Imagine mo dating punong kahoy yan. Hinati, pinagputol-putol, inukit. Yung mga pinagtabasan nun, ginawa ng panggatong, di ba? Pagkatapos ukitin, niliha, di ba? Kiniskis ng liha, tapos nilagyan ng varnish, tapos dinamitan ng telang tinahinang mananahe, di ba? Dinamitan. Tapos mapapagaling ganyan, di ba? Ano yun, di ba? So, iisipin na lang natin mga tol, minsan talaga ang nagpapagaling sa atin, yung paniniwala natin, no? Yun totoong nagpapagaling.
no? Actually, yung iba nga na pumupunta rito, mga tol, napapahamak pa eh. 'Di ba? Huwag niyo sabihin hindi totoo, mga tol. Nababalitaan natin 'yan sa mga documentary. Yung iba nagugulungan yung paa nila, yung iba hinihimata, yung iba diyan na talaga natotodas, 'di ba? Totoo naman, mga tol eh. Ngunit hindi dahil, mga kaibigan, sa inawakan natin na itim na Nazareno. Dahil binabanggit sa Salmo 115 verse 5 to 7. May bibig sila, ngunit hindi nakakapagsalita. Yun. May mga mata, ngunit hindi nakakakita. Yun. May mga tainga, ngunit hindi nakakarinig. Yun. May ilong, ngunit hindi nakakaamoy. May mga kamay, ngunit hindi nakakahawak. May mga paa, ngunit hindi nakakalakad. Oh, baka sinasabi nyo, sinisiraan na naman kayo ha, kasi nababasa ko yung mga comment, di ko nalang pinapansin. Nginingitian ko na lang eh. Ayan ha, nakasulat sa Salmo 115, 5-7. Baka naman meron kayong Bible dyan sa bahay nyo, basahin nyo na lang. May bibig sila ngunit hindi nakakapagsalita, which is true. May mga mata ngunit hindi nakakakita, which is true. May mga tainga ngunit hindi nakakarinig. Ibig sabihin, kahit manalangin ka ng 10 ulit dyan o 1,000 beses, hindi ka maririnig niyan. May ilong ngunit hindi nakakaamoy. May mga kamay ngunit hindi nakakahawak. So paano ka ililigtas niyan? May mga paa ngunit hindi nakakalakad. Kaya pag yung rebulto ay nasunog ang bahay, kasama rin siya sa masusunog kasi hindi siya makakaalis sa kinakatayuan niya. Maliban na lang kung itatakbo mo siya palabas, no, mga tol. Ito yung mga nakasulat sa banal na kasulatan, mga tol. Pareho lang naman ang binabasa natin Bible. Bible namin, Bible nyo, pareho lang naman yan eh. Pero kapag ito ang natatapik na, no, mas pinapaniwalaan na lang nila yung tinuro na sa kanila kung saan sila komportable, kung ano na ituro sa kanila noong unang panahon pa na magpahanggang ngayon ay daladala nila, no, mga tol. Kapag ito'y napuna, nasasabihin naman sinisiraan, mga tol, no? Yun ang hindi ko maintindihan. Tuloy natin. At kahit munting tinig ay wala kang marinig. Ito ang rebulto, mga kaibigan. Wala silang kapangyarihan at hindi rin ito ini-encourage sa banal na kasulatan dahil ito ay paglabag sa kautusan ng ating Panginoon. Ang mga Diyos-Diyosan na binabanggit sa banal na kasulatan, ang ating Panginoon is a jealous God. Sa madaling salita, mga kapatid, ito yung Bible. Kung ano yung gusto kong sundin, yun lang. Kapag hindi sang-ayon sa gusto kong sundin o gusto kong paniwalaan, ayoko. Parang ganun, no? Kasi nakalagay nga sa Bible, ang Panginoon daw ay mapanibuguin. Jealous God, di ba? Tapos, wag kang yuyuko, wag kang... Alam mo yun, lahat ipinagbabawal eh. Pero, ginagawa pa rin. Na binabanggit sa banal na kasulatan, ang ating Panginoon is a jealous God. Nais niya kasi na lahat ng ating mga problema ay isangguni natin sa Kanya, hindi sa pamamagitan ng mga medium na mga rebulto na ito. Dahil gusto ng ating Panginoon na magkaroon tayo ng direct na koneksyon sa Kanya, ang tunay na Diyos, ang buhay na Diyos, ang Diyos na tunay na umiibig sa iyo. Yan. At dun sa inyong mga narinig, kung magagalit kayo kay sa iyong araw at kung magagalit kayo sa akin, may problema na sa inyo. No? Hawak-hawak niyo yung Bible. Minsan may mga nagko-comment pa rito. Ang dami-daming talatang inilalapag. Diba? Samantalang ito nakasulat sa Bible. Ayaw naman sundin. No? Kaya naman, mga kaibigan, lumapit tayo sa totoong Diyos. Ang Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos na maibigin at ang Diyos na gustong makasama ka magpakailanman. Purihin ang Diyos at salamat, kaibigan, sa iyong panonood. Okay, mga kapatid, minsan talaga mahirap tanggapin at masakit tanggapin, masakit marinig ang katotohanan. Lalong-lalo na kung tumanda ka na dyan sa pinaniniwalaan mo, pero ngayon malalaman mong maling-mali pala. At ayon sa Bible ay maling-mali naman talaga. No? Pwede kang magalit, kapatid, no? Pwede kang magalit. Pero isipin mo naman, bakit ka nagagalit? 'Di ba? Akala ko ba naniniwala ka sa Diyos? Akala ko ba naniniwala ka sa Bible? Eto nakalagay sa Bible, bakit ka magagalit sa ibang taong binabasa lang naman kung ano yung nakasulat sa Bible? 'Di ba? Napakalinaw naman. Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan, huwag mong yuyukuran, 'di ba? Ang problema kasi, mga tol, minsan talaga hirap tanggapin ang totoo, no? Kaya huwag kayong magagalit dito kay sa iyong araw. No, kasi binasa niya lang naman yung mga nakasulat sa Bible. No, ito nga'y pag-ibig Pag-ibig sa lahat, mga tol. Huwag kayong magagalit din sa akin dahil binibigyan natin ng komentaryo at binibigyan natin ng reaction. Tamang komentaryo, mga tol. Yung nakalagay naman sa Bible, no. Ito nga'y pag-ibig sa kapwa kasi ubaga inihikayat kayo
na iwanan yung maling paniniwala. Inihikayat kayo na iwanan yung maling kinagisnan. 'Di ba? Kumbaga parang pag-ibig mo sa kapatid, pag-ibig mo sa kapwa, mali yung ginagawa mo, kapatid. 'Di ba? Ito yung nakasulat sa Bible. May Bible ka rin naman, 'di ba? Pag nakikinig ka sa tagapagturo nyo, Bible lang binabasa. O edi itanong mo to sa kanya, bakit hindi nyo sinasagawa, ba't di nyo sinusunod? 'Di ba? Tanong mo sa kanya. Ngayon, ang iisipin mo naman, sinisiraan pa kayo, 'di ba? Maling-maling kaisipan nyo, no? Well, anyway mga kapatid, para sa mga nakakaunawa, anong masasabi ninyo dito sa video yung pinanood natin at binigyan natin ng reaction video? Comment kayo sa baba, mga tol. At syempre, pag-usapan natin yan. Hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobaldi. Peace out.